This happens to be a day na medyo libre ako. So, nakadulo ko rito ngayon kasama ng aking matagal ng executive producer, si Aisel Karingal, Eyewitness. We have the longest running public affairs show in the Philippines. May higit halos 25 years na. 25 years na this year. 25 years this year na yung Eyewitness. The longest running public affairs show in the Philippines. No? And there's a reason for that. It's very competitive ang television sa Pilipinas. No? And I think it's because we've always made an effort to be up to date, relevant. We have two new hosts na mas bata sa akin. Si Mac Gonzalez at saka si John Consulta. Of course, all the other hosts naman are younger than me. Cara David, Sandra Aguinaldo, si Atom Araulio, they're all younger than me. And before Atom, there was Jay Taruk. Kaya ako, ko na alam mo, lahat tayo may multiple identities, di ba? Kayo, mga estudyante, mga anak, mga kapatid. Ako rin, anak. Hindi na ako estudyante, pero ako'y kapatid, ako'y ama, ako'y isang journalist. But we also have generational labels. Okay? Ako'y ang isa sa tinatawag na late boomer. Not bloomer, not late bloomer, late boomer. Okay, late boomer. So, sino rito ang mga millennial? May any millennials here? Okay, millennials. I'm not gonna ask sino yung kapwa late boomer, no? Baka magkahiyaan eh. Sino yung mga Gen Z? Okay, yeah. Any alphas here? See, we're all aware of our generational labels, no? We're all aware, no? No, the reason why I ask is may isang malaking kaibahan ng generation ko sa generation nyo, ng mga Gen Z at saka millennial. No? Karamihan ng nasa generation ko, sadly enough, wala nang lolo't lola. At ang karamihan sa amin ay wala na rin magulang. Okay? Ang karamihan sa inyo, without even me asking or doing a survey, halos lahat sa inyo may mga magulang pa. And then marami sa inyo, may mga lolo't lola pa. But, ang isa pang kaibahan, siguro na experience ko sa experience nyo is, bago yumao yung mga lolo't lola ko, na-interview ko muna. Then nagpa-practice ako sa aking profesyon. Kayo ba kinakausap niyo may mga lolo't lolo niyo? Bukod doon sa pagmamano, o kumusta na po kayo, lola, lolo. That's how I was able to practice my interviewing techniques. And then my storytelling techniques. Doon na talaga ako nag-umpisa. Sa kakausap sa mga elders sa aking pamilya. And naging long-term result niya is yung nakikita nyo rito. Ito'y resulta na aming mahabang journey sa storytelling ni Atom Araulio. Iba't ibang subject matter, iba't ibang lugar, sari-sari mga tao. Kanina tinanong sa akin ng isang estudyante, paano mo napili yung subject matter mo? Well, sa dami ng aming nagawa na, we really had to curate very selectively. So, number one, we wanted to choose subjects that are fairly recent. We wanted to have variety. So, makita mo, variety in the news and in our journeys and in the subject matters that we documented. So makita nyo, meron tungkol sa pandemya kasi lahat tayo may experience dyan. Meron tungkol sa drug war. Meron tungkol sa Taal eruption. Si Atom may tungkol sa hunger epidemic. May tungkol sa
mga migration issues, etc. No? Pero kung itatanong mo kay Atom, paano siya nag-start bilang storyteller? Ang sasabihin niya, nag-umpisa din ako sa tahanan, sa aking pamilya. Because in-encourage kami mga bata, kami mga anak, na magbasa, magsulat, magkwento. And so we became we became storytellers at a very young age. Ako mismo, nag-umpisa ako sa dyaryo bilang reporter and isang news photographer. Nag-umpisa ako sa news photography. And then, may nakilala ako na isang documentary filmmaker na inaya ako magsulat ng scripts. So, sabi ko, sige, pakikwento sa akin, gagawin ko yung script. Sabi niya, no, hindi pwede. Kailangan ka sumama. Sumama ka sa film para makita mo yung kinukunan ko. So, nagulat ako. Sabi ko, bakit kailangan ako sumama? Writer lang ako. Hindi. Para mas masulat mo ng mas maayos, kailangan makita mo yung kinukunan ko. Kailangan makasalamuha mo yung mga kinukunan ko ng mga tao. Which is what I did. Kasi ako matagal na akong newspaper reporter bago ako pumasok sa television. Bago ako pumasok sa television, ako ay isang documentary filmmaker. At paano ko naging documentary filmmaker? Dahil nga, meron akong kaibigan na direktor ng dokumentaryo na kinumbida ako maging writer at sinama ako sa film. Kaya nakita ko kung paano gumawa ng documentary. At na-excite ako. Kasi sabi ko, wow, mas exciting pa to kaysa sa magsulat sa dyaryo. Kasi sa dyaryo, solo na akong gumagala. Nasanay ako sa gano'n, no? Pero nung naging bahagi ako ng isang team, naging team enterprise na yung trabaho ko, iba't ibang skill set yung bawat miyembro ng team, at masaya. At it was very physical. Kasi if you're working in print, if you're just working online, minsan sapat na yung tawagan mo yung source mo eh. Makakagawa ka na ng storya. But if you do our kind of work, documentary, it's very physical. You have to travel. You have to get out of your house. Kailangan mag-journey ka. Kailangan pumunta kang probinsya. Minsan, baka mapupunta ka pa sa sitwasyon na medyo mapanganib. But that's part of what makes it interesting. Pero, balikan ko lang yung experience ko sa paggawa ng documentary. Kasi yung kaibigan ko ng documentary director, no? Sabi niya, ano mo yung camera mo na stills? Subukan mo rin mag-video. So, nung unang lumabas, bago pa, 1980s, 1980s, early 1990s, wala pang internet, wala pang mobile, wala pang social media. Yung unang consumer video camera na lumabas, ginamit ko yung savings ko, yung naipon ko para bumili. Yung unang consumer camera na video. It was a Super VHS camera, wala pang digital noon. And then, di pa ako marunong mag-shoot ng video. So, ginawa ko, pinuntahan ko yung lola ko. Sabi ko, Lola, kailangan ko mag-practice. Pwede ba ako mag-practice sa'yo? So, nagpa-practice ako ng para ma-practice ko lang yung pag-video, tinitesting ko yung audio, yung video, yung controls, and then nagtatanong ako sa kanya, sa lola ko. Sabi ko, Lola, kumusta naman yung gera, World War II? Paano kayo nagpalaki ng mga anak nyo nung gera? Aba, ang lola ko, ang talas pa ng memory. Hindi ko alam na nagbukas pala ako ng floodgates ng memories niya. At ang dami-daming lumabas na memories niya. Na ako ang una sa mga apo, kasi ako yung oldest eh. Ako yung una sa mga apo na nagtanong sa kanya tungkol sa buhay niya. Kasi kanina tinanong ko, nagkwentuhan ba kayo ng lolo at lola mo? Nagtatanong ba kayo? Karamihan kasi sa atin, di ba? Parang nagmamaano lang, kinakamusta lang. But
Hanggang doon lang. Pero ako, dahil kailangan ako mag-practice ng bagong video camera, ang dami ko mga tinanong. At walang tigil siyang nagkwento. Nalaman ko na sa Ilocos, kung saan siya lumaki at nagkapamilya, kailangan niya itago yung mga anak niya, kasama yung nanay ko. Sa isang bangka, sa laot, sa dagat, dahil yung lolo ko naging gerilya. So, hinahunting yung lolo ko, at baka, dahil hindi na mahanap yung lolo ko, dahil kasama na ang ibang gerilya, baka saktan yung pamilya ng lolo ko, kasama niya yung nanay ko doon. So, yung lola ko, tinago yung 5 anak niya at that time, she eventually had 11 children, tinago niya sa bangka, nagpunta sila sa laot, doon sila nagtago habang hinahunting yung lolo ko doon sa bayan. Ako yung unang nakwentuhan niya ng ganun. At saka ang dami pa niyang ibang kwento. Anyway, to make a long story short, naubusan ako ng tape. Dahil sa kwento ng lola ko tungkol sa buhay nila sa Ilocos, buhay nila kung paano niya pinalaki yung mga anak niya, etc. etc. Soon after that, she passed away. And she passed away. She took many of her memories with her, but many of her memories were recorded on tape. At hanggang ngayon, nasa akin pa. And after she passed away, I made a trip to the US para makabisita sa mga kamag-anak ko doon, mga pinsan ko, na never nakilala ang lolo at lola ko dahil doon na sila pinanganak. Di nga marunong mag-Tagalog eh. So pinalabas ko yung tape ng lola ko na nagkikwento doon sa big screen ng tito ko sa Amerika. Ang laki-laki ng mukha ng lola ko. Tapos parang, wow, ang laki ng impact sa mga pinsan ko dahil first time nila nakita yung lola ko. So, yung araw na yon, kung kailan gusto ko na mag-practice gumamit ng camera, dahil bagong bili nga yung camera ko, ang naging result nun ay family treasure. Dahil hindi na babalik yung lola ko. Wala nang ibang magkikwento nun. Nasa akin. At doon ko natuklasan na, wow, this is such a powerful medium. If given an opportunity, maganda gawing hanap buhay ito. And then nagkaroon nga ako ng hanap buhay, ng opportunity na gawing hanap buhay, and I made the best of that opportunity. And that's partly why I'm here. I'm here to check on our exhibit because I want it to go well. Because I love this show, yung Eyewitness. Because it's the first documentary show on television, and it's one of the only ones that have survived up to now. Kasi alam niyo naman, lalo na kayong mga Gen Z, there's so much pressure to make content shorter and shorter. Sino gumagawa ng TikTok dito? Maraming kabataan ngayon gusto lang gumawa ng TikTok. What we do in Eyewitness is long form. At least 30 minutes, minsan. And karamihan ng video ngayon sa TikTok, 1 minute, 2 minutes. So, yung iniwan sa akin ng aking lola is not just a family treasure, but a reason for being. It's a reason for being. And my reason for being is gusto ko maging dokumentarista. Pero, iba yung panahon ngayon sa panahon noon. Noon, bibihira lang yung may mga camera na video. Ngayon, lahat kayo meron. Nasa bulsa nyo, ito, may gumagamit ngayon, gumagamit ng tablet para mag-video. That's normal. Normal behavior ngayon yan. Pero nung nag-uumpisa ako sa video, kakaunti lang yung may video camera. Kakaunti lang yung may privilege na mag-document. Ngayon, lahat kayo may privilege na mag-document. It's a privilege. However, napapansin ko is ang karamihan ng tao ngayon, mas gusto pang kunan ng sarili kaysa sa ibang tao. So I want to encourage you to turn your cameras around.
most of the time, and shoot other people, even people you don't know. Mag-document kayo. At lalo na, yung mga nasa pamilya nyo. So, minsan tinatanong ako ng mga estudyante, ano kaya magandang subject matter para sa aking documentary? Kasi minsan, gusto nila, napakahirap na topic. Pupuntang Mindanao or basta, ang hirap. Sabi ko, lagi kong advice, hanapin nyo ang pinaka matanda sa inyong pamilya. At iupo nyo ang pinakamatanda sa inyong angkan, start recording, and start asking them questions. So the first step to becoming a documentarist, kasi everyone now can become a documentarist. Kasi dati, kukunti lang ang pwede. Okay, you had to have a camera, but now everyone has a camera. So ang edge mo ngayon is technique. Ang edge mo ngayon is curation. Ang edge mo ngayon is finding the most compelling subject. But the best way to learn is the way I learn. Find the oldest person in your family, iupo nyo, start recording, and start asking them questions. Because before you can become a good documentarist, you have to become the family documentarist. That's the best way to practice. And that's the best way to learn. Kasi minsan, I'll just end with this anecdote. Yung kaibigan ko, tumawag sa akin in desperation. Sabi niya, yung apo ko, grade 10, binigyan siyang assignment, kailangan niyang may interview itong, hindi ko na sabihin yung pangalan, isang newscaster na celebrity. Kung hindi raw siya makakapasa. Kung hindi raw niya may interview yung taong yon. So, nagpapatulong sa akin. So, ako naman, bakit naman pinipressure yung bata ng ganyan? Hindi papasa kung hindi niya may interview itong celebrity newscaster na to na ang dami pang ibang iniisip, ang dami pang ibang ginagawa. So, ang pinayo ko dun sa lola, I'll do my best to try to track down this celebrity newscaster. But please, tell the principal, thank you, tell the principal or tell the teacher who gave the assignment, you know what's a better assignment than trying to track down, trying to book an appointment with a celebrity is interview your lola or your lolo. It's going to be a lot easier to book an appointment with them. So, yun lang po yung aking mensahe today. When I started, very few people could be a documentarist. Now, everyone can be a documentarist. And the key to being a good documentarist is to start with your own families. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat.